Kasama na natin live sa ating studio ang founding owner and designer ng Kapalong Handicrafts Home Decor and Furniture. Walang iba, ang recipient ng 2024 International Award na Best Trusted Handicraft Manufacturing. Walang iba si Mr. Abner Marca Aller. Good morning po, Sir Abner. Hello po, good morning po. Ito po yung produkto ng... Kapalong Handicrafts. Anong lugar po? Probinsya? Probinsya po namin is Camarines Norte. Camarines Norte. Okay. Bakit po Kapalong Handicrafts? Ang dating pangalan niyan is kultura. Since nagkaroon siya ng IPO or ng so hindi na siya pwedeng gamitin. Nung ipinare-register namin siya sa DTI. Ngayon, sabi ko, nag-iisip ako, isang araw bagong registration, nag-iisip talaga ako kung ano yung magandang ipangalan. Sabi ko, gusto ko yung pangalan ng negosyo ko ay bumabase doon sa pangalan ng aking bayan, which is Kapalonga. At doon nagsimula, yung sabi ko, let's say Kapalonga, galing sa salitang palong manok, kasi yung aming Kapalonga kasi galing talaga siya doon sa pangalan ng aming bayan, doon sa palong manok, yung bulaklak. So sabi ko, bulaklak talaga siya. Bulaklak. Okay. And then, sabi ko gawin ko na lang Kapalong. So para instead na Kapalonggenyos yung sabihin sa mga taong naninirahan sa bayan ng Kapalonga, is gawin na lang nating Kapalong. So parang style nun is kababayang Kapalonggenyo. So doon na nag-start yung salitang Kapalong. Parang tayong dalawa, kunyari, taga doon tayo, Kapalong. Kapalong kita. Kapalong. Kaya ganun po siya bigkasin, Kapalong. Kapalong. Hindi siya matigas na Kapalong. Oo. Kailan po nag-start si Kapalong? Anong year po? Nag-start ang Kapalong Handicraft noong 2020 after the pandemic. Pero during the pandemic kasi, syempre, gumagawa kasi na kami noon ng malalaking pugad sa Tinagong Beach Resort. Yun talaga yung aming pinakang unang project doon sa resort na yon. Kaya lang, dumating yung pandemya, so lahat ng mga tao, syempre, hindi muna nagtrabaho kasi kailangan mo ng mag-stop. Isolate. So, yun, medyo, syempre, lahat naman ng tao nakaranas ng, ng problema ng panahon na yun. Yes. So, sabi ko, gumagawa ng mga baskets, gumagawa ng malaking pugad, isayang naman yung talento ng mga local artisans and weavers natin dito sa bayan ng Kapalonga. Bakit hindi natin ipagmalaki ito at i-market natin to sa wider audience para makilala ang bayan ng Kapalonga, gayon din ang probinsya ng Camarines Norte. So, after the pandemic, medyo umaalwan na yung lumuluwag na yung quarantine. So, gumawa kami ng 20 pieces na baskets bilang souvenir doon sa resort na yon. So yung yung sinasabi nating malaking pugad, yun yung mga giant bird's nest. Bird's nest talaga sa loob ng isang resort. Sa loob ng resort. Parang kubo po ba nila yon or tambayan lang? Tourist attraction. Kung natatandaan niyo or kung alam niyo yung mga giant bird's nest sa Bali, Indonesia. Doon talaga nagsimula. Parang na-replicate namin siya. Yung pwede kang magpa-picture. Okay. Isa lang po yung trabaho nyo sa resort na yon. Isa lang. Tapos yung mga manggagawa na tumapos nung malaking pugad na yon, yun yung gumawa ng mga yung 20 20 pieces? Sila na din yung gumawa. Kasi 7 malalaking pugad yung nagawa. So, sa isang resort lang. 7, okay. Malalaki yun. Tapos kami yung kauna-unahang resort or tourist attraction sa buong Kabikulan na may ganong attractions. Kaya after the pandemic, nag-blockbuster yung lugar namin. Kaya halos maraming mga lokal na pumupunta, hindi lang sa bayan namin, gayon din sa iba't ibang probinsya. Okay. Like Kamsur, Albay. Tourist attraction talaga. Tourist attraction. So, in 5 months consecutive, ayan. So, ang daming pupunta sa amin. Ang dami talaga. Sabi nyo nga, para lang sa isang resort yan. So, nakilala na dahil nga pinupuntahan. May mga iba bang resort
outside ng Camarines Norte na nag-ano rin sa inyo na, uy, Gumawa ka paggawa rin dito. kami ng ng bird's nest. Ay, yes, actually madami ng panahon na yon. Kaya lang dahil nga medyo limited yung ating galaw. So maraming may gusto, hindi naman kami makagawa. So nakagawa lang kami nitong mga 2022 na lang. Meron pa din. Meron pa din. Oh, at least. So, Outside na yan ang outside Camarines na rin tayo yan sa part ng Cavite silang. Oo. So, ano po, after yung pandemic, yung kwento ng buhay pandemic, ayan. Ayan. Syempre, nung panahon na yun, meron na nga kaming 20 pieces na baskets as a souvenir dun sa resort na yun. So, nung time na yun, okay naman yung bentahan, pero kumbaga, hindi siya nasusustain eh. Medyo maliit pa din. Maliit yung kita. Maliit yung kita. Kasi nag-start kami doon sa 20 pieces basket. Ilang patauhan po yung time na yan? Ano lang kami noon? 6. 6 pa lang. Kasama ka na po doon? Kasama na yun. Tapos, ang nangyari noon, so sabi ko nga, medyo mahina yung kitaan. At doon umuso nung panahon ng pandemya, siguro alam to ng karamihan, yung mga plantitos and plants. Oo naman. Yung mga taong mahilig magtanim sa loob ng bahay. So, nag-trend yun. At kaakibat ng pag-trend na yun, nakakuha ko ng opportunity na mag-develop ng new products tulad ng Planter's Basket. At doon nagsimula yung aming journey as a manufacturer ng mga handicrafts. Pero bago po tayo ma-introduce sa handicrafts, ano po ba yung ating pinagkakaabalahan? Bago tayo dun pumunta sa malaking pugad, nasan po ba si Abner nung mga naunang taon? Before kasi, nasa Lucena City talaga ako nag-stay. Doon ako nag-aral, doon ako nag-work as operations manager ng isang telco company. And then, sabi ko, yung brother ko is, nag-put up siya ng resort. Yung resort na kanya yun. Okay. Sabi ko, ba't hindi ko na lang tulungan yung kapatid ko na palaguin yung resort niya. Tapos, pagandahin, i-promote since ito yung kauna-unahang resort sa bayan namin, sa bayan ng Kapalonga. So, sabi ko, I need to sacrifice kasi hindi ko rin naman talaga plan na magtagal sa trabaho kasi ang calling ko talaga is magnegosyo. Nice. So ayun, nag-resign ako, bitang mag-resign. Sabi ko tutulungan kita. So ayun, nagplano kami, everything, lahat pinalano namin magmula doon sa design, sa concept. Pero dahil sa nakita niyo na po 'yun na bali design talaga. So doon na nakuha yung idea na okay, so malaki po. Doon matatagpi-tagpi niyo na yung kwento. Okay. Oo. So yun, nag-resign na ako noon, tapos yung the pandemic hits. Yun. Ayun, so, doon nagsimula. Sabi niyo, Sir Abner, meron kayong Planter's Basket. Planter's Basket. Meron po ba tayong dala dito? Wala. Kasi mga pero gaano po siya kalaki? Kalimitan ganito katataas yun. Magkano po ang isa? Kung nag-range siya sa extra small ng 100 pesos. Tapos yung pinakamalaki namin is 350 pesos. Wala po siyang set like? Meron din siyang set. Nasa magkano po yun? Ang ilang isang peraso? set, 4 pieces. 4 pieces. Extra small, medium, and large. Pero minsan, kapag nagpapakustomize, lalo sa mga malalaking bahay, gusto nila yung talagang malalaki. So, meron kaming extra large. Yung parang parang jar na yung jar. Yung laki, di ba? Maganda din naman kasi sa bahay yun. Magkano po yung ganon? Nag-range kami ng 500 to 700 pesos. Ano pong materials yung ginamit nyo dun sa mga planters basket? Nag-start kami sa lamon and uway or rattan pong tawagin. Si lamon po ay? Lamon, siya yung kulay. Wala pala akong dalang sample na. Pero ito po, hindi yan yun. Rattan po yan. Rattan. Rattan yan. Yung lamon, kulay kulay brown. Tapos merong hati sa gitna. So, siguro yung mga nag-handicap, alam din yan. So, pero maganda siya. Yun nga lang, hindi siya sustainable sa amin. So, kaya talagang nag-focus kami dun sa mga rattan kasi yun yung abundant sa bayan namin. Saan po niyo kinukuha yun? Yung, na yun? Si lamon. Parang lemon na yun, no? Actually, marami niya sa gubat namin. Talaga? Madami niya sa Kasi instead na
siyempre rampant sa bayan namin yung kukopra. Tapos yung pagpapala, yung pagdadanawan. So minsan yung mga ganyang materyales, tinatabas na lang nila. Ano po yan? Klase ng damo? Damo siya. So tinatabas siya. So after noon, susunogin, wala na tapon. So instead na ganun ang mangyari, so nag-isip talaga kami ng paraan, para alam mo yun, ma-recycle, magamit yung mga basura na pwede pa naman nating pagkakitaan talaga. So, may nakita ko yung opportunity na yon na pwedeng gawing negosyo at very sustainable, lalo na sa bayan namin. So, yung isang planter's basket po, dalawa yung ginamit yung material, si lamon at saka si rattan. Pinagsama nyo. Pinagsama namin. Para mas matibay. Kasi matibay ang rattan eh. Tsaka mas iba yung design. Merong dalawang color. Sino po yung mga unang tumangkilik? Kasi yun pa lang yung parang pandemic. Tapos, ang unang tumangkilik niya, yung mga tourists na pupunta sa resort. Talaga? So nakikita nila, ang ganda kasi first time nila makakita ng gawang lokal, lalo na sa Kapalonga kasi hindi naman ganun talaga bihira ang ganong produkto sa aming probinsya. Local or foreign po itong mga turista local. Yung mga dumadayo. Ano po bang pangalan ng resort para sa mga interesadong Tinagong Beach Resort po yung resort na yon. Nag-operate pa naman siya until now. And then, meron din po kaming nag-put up ng sariling resort. Yun na nga po yung Cuesta del Marca Resort. So, mamaya madidiscuss natin yan. Sige nga. Para kung ano yung nangyari. Kasi kung anuhin natin yung history. So, medyo talagang madamdaming yung naging kwento. Pero base sa inyong mga ngiti, parang magical din yung binunga ng Oo, at hindi ko rin talaga ine-expect. Sige po. Pagtapos po ng mga planters basket. Ayan, nag-develop na kami ng mga other designs. Designs. Pero sino po muna ang nagdi-design talaga? Ako muna ang nagdi-design talaga. So sabi ko, ano itsura, ano maganda. So minsan, kumukuha kami ng reference dun sa market trend, yung mga bago ngayon. So, yun. Nire-replicate namin siya tapos ni-develop pa. Pero sa murang halaga. Sa mas murang halaga. Sige po, isa-isahin natin yung mga produktong pwede nilang mabili sa inyo. Actually, marami pa mga produkto namin. Hindi lang yung mga nakikita natin dito sa harap. Mas kompleto, Ricardo, kung babisitahin nyo yung aming Facebook page, which is Kapalong Handicrafts Home Decor and Furniture, na kung saan dito po kompleto ninyo makikita yung aming list of our products. So, as you can see, ito yung aming bags. Bayong bags, meron siyang zipper. It is made of pandan. This is desk lamp naman, made of rattan. Wicker. Ito yung aming one of a kind na weaving style. Nito siya and bamboo. So ito yung pinakang maselan sa lahat na style of weaving namin. Pero detalyado. Very detailed yan. Kaya medyo iba din talaga yung presyo. Kasi ang tagal niyang gawin. Mga ilang linggo po? Hindi naman linggo. Days lang naman. Ilan? Kung sa ganitong mga 2 days yan. Isang tao? Sa isang tao. 2 days? Kasi bilog. May mga square din siya. Meron ding square. So, minsan, open naman kami for customization. Ito na po ba yung pinakamalaki o yan pa yung pinakamaliit? Pinakamaliit. Actually, pinakamaliit pa itong nandito sa harap natin kasi hindi ko kaya dalhin yung malalaki. Ito, reference. Ito na yung maliit. May nagtatanong, Sir Abner, para naman to. Ayan po ay para naman sa mga may hilig na mag-alaga ng mga rabbits. Pwede po yan. Pang ganon. Actually, bahay nila yan na pwedeng gawing bahay. Tapos meron pa. Kasi maliit yung rabbit. Sa mga guinea pig, yan, pwede yan doon. Kala ko sa manok. Sa sisiw. Kasi kinakain din nila yan. Kinakain ng rabbit? Ng rabbit, kinakain. Kaya yung bahay nila, tapos mamaya, kakainan nila yan. So, yung client naman, yung customer, bibili ulit. Magkano po ba yan? Magandang marketing strategy. Ranging 300 to 400 pesos to 500 pesos. Affordable. Kasi may pagkain ng rabbit. Kung gusto nyo bumili para sa mga rabbit ninyo, sa mga pusa, aso, sa mga daga, pwede nyo po yung mabili. Daga? Sa aming... Daga, di ba? Sa daga. Pwede nyo po yung mabili sa aming... Shopee and Lazada. Search nyo lang po yung
name ng store, Binky Bags. May mga iba ang name nyo sa e-platform. So, iba po yung parang mga sub-brand, gano'n. Okay. Pero ito, yan po, naka-exclusive talaga yan sa aming distributor dito sa Manila. Ano pong gawa ito? Saan gawa? Kugon. Kugon. Or talahib. Talahib. Oo, talahib. Kaya pala Yung talahib, di ba maano yun? Makate. And then matalim. Oo, pero pag hinabi na yan, mawala na yan ng talim. Tsaka during the process, nawala yan. So ito, ganun din. Talahib din. May din talahib din. May din talahib. Ano naman po ang niya? Use niya. Ganun din. Pang din yan. Tirahan din. Actually, ganyan ang style niya. Ayan. parang So, papasok sila niya. dito. Ayan, papasok sila dito. Bahay nila. Bahay na sila. Tapos mamaya, ngangat-ngatin na ng rabbit. So yun naman client, sira na. Sige, pag natapos, bili ulit. Pwede bang ibon? Pwede. Meron din kaming mga product noon na mga... Alam mo lalagyan ng sulat, no? Oo. Pwede rin. Mailbox. Oo, meron din kami mga nest, maliliit, para talaga sa mga ibon. Meron din kami noon. Pero ano naman po yung ginamit yung doon? Same, ganyan din. Okay. Nakatayo kasi ganyan. Hindi kasi siya pwedeng sprayan kasi syempre it can affect dun sa health nung rabbit. Lalo na pag kinain. Kasi kailangan natural. Ito pong Meron pa dito ako nakita yung parang tea. Ganun din siya. Mga lang yung mga bahay-bahay. Ito. Ayan. Mga bahay-bahay na mga rabbits. Ito po ba yung mga ng mga suggestion ng mga customers na gumawa naman kayo ng ganun? Yeah. Para po sa inyo nila. Ganun din siya. Dito susuot naman yung mga mga nila. So parang hamster. Parang siya, pang talaga, parang mga bahay, laruan, ng mga pets. Ang price range ay nasa 300 plus. Pwedeng kumbaga linisin ng tubig or Pwede naman. Pero mabasa. syempre, pwede mabasa. Kaya lang, hindi siya tatagal. Kasi talagang design talaga siya for talagang kailangan dry lang as is talaga siya. Para ma-consume, tapos bibili ulit. Yung mga bags naman po natin na nasa harap, Ayan. ano po bang tawag natin sa bag na ito? Bayong. Bayong. Modern bayong yan. Modern Tingnan bayong. natin yung Gawa bayong sa pandan po, no? Sir Abner. Ito pong nasa Ganon din siya. Sling men's bag sling yan. bag. Sling. Parang body bag na Body bag. Ano pong materials Ganon niya? din, pandan din yan. Pandan. So, parang medyo pwede yan. intricate talaga. Parang pwede yan sa mga pasalubong. Sa totoo. na-try niyo pong yung mga water lilies? Hindi pa. Kasi Hindi wala pa. naman masyado namin. Wala pang ganun pa. masyado sa ganong area na. Pero at least ang gaganda po ng mga produkto natin. Bukod dito, syempre marami pang iba na dapat bisitahin nila yung inyong Facebook page para makita yung kabuuan. If halimbawa naman meron silang time to visit Camarines Norte, Saan sa po bayan kayo? namin, pwede po silang bumisita doon para makita talaga nila yung actual na produkto. Kung ano yung itsura ng ganitong uri ng produkto, when it comes to quality. So, minsan kasi nababago yung yung itsura. Pagdating, ganun pala itsura, no? Mas maganda. So, Pag actual. pag actual. Ito po yung pandemic products. Hindi na. Hindi na. Mga modern na yan. Sa ngayon po ba, lahat ng mga materials nyo nanggagaling talaga sa Kapalonga? At Kapalonga. yung mga manggagawa natin from 6, ilan na ngayon? Madami na sila ngayon. Kung dati nag-start kaming 6 lang, ngayon meron na kami mga welder, carpenter, tapos mga artisans and weavers. So, sa last count ko is nasa 20 na kami. Yung welder po, anong tinatrabaho nila sa atin? Yung welder for frames. Tulad dito, may mga frames yan. Para mas napapahubog nila yung itsura, yung hugis nung produkto. Di ba kapag, Sir Abner, yantok, kailangan pang initin para para siya kumorte. And that is the challenge that we are facing right now. Sa ibang province like Pampanga and Cebu, even the Pangasinan, meron talaga silang manggagawa na nagbe-bend ng mga malalaking ratan. So, syempre, ako as part ng ganitong industriya, medyo nahihirapan ako na mag-encourage sa mga lokal na gumawa din ng ganun or gumawa ng ganung strategy. Kaya sabi ko, wag natin ipilit ang wala. So, try natin mag-switch
sa pagbo-welding. Gamitan natin ng mga wires and mga metal frame para mas matibay at pangmatagalan yung produkto. Tama. Ano po yung natin, yung pinakamalaki nating lamp kung wini-weld, pwede naman palang i-welding. Gaano kalaki yung kaya natin? Yung last na for deliver natin for Calapan City, meron tayong 15 feet. 15 feet? Na pendant lights. So, makikita niyo po sa aming Facebook page, or sa Facebook, personal Facebook ako kasi hindi ko pa ina-upload sa sa page. Talagang super taas yung meron ako MM vlog doon na na siguro ganyang kataas. Kaya nga, yung laki, lights. 15. Oo, kasi exclusive lang yung ganong pendant lights, ganong design doon sa aming clients sa Calapan City. Sa Calapan. Oo. May rin po ba kayo? May mga bawas sa side lamp, di ba yung mga may stand? Yeah, meron din kami yan, mga stand lamp, mga corner lamps, mga wall lamps, pendant lights, lahat. Desk lamp we have, tapos mga accent lamp. So meron kami. Kompleto kami yan. Kasi maganda to talaga sa mga resort Napapansin ko, actually meron ako nakitang isang dinedevelop na resort na ang lahat ng gamit niya puro native na products. Maging yung sopa, meron din po kami yan. Meron kasi kaming dalawa, depende sa clients namin. Pwedeng magpagawa sila ng natural rattan. Pero kung gusto nilang ipang outdoor, ayan. Pwedeng gumamit kami doon ng synthetic o yung all-weather rattan furniture. Tulad po ng nakikita ninyo. Meron naman kami napuntahan isang hotel naman siya. Yung divider niya. Gano'n din. Meron din kayo nun. Meron din kami nun. What about, natatanong ko sana yung pinaka-bed frame bed frames. Bed frames. Meron din. Meron din kami niyan. Ito po ba inyo? Yes. Ano pong, siya, materials? It's rattan. Yan yung square pattern yan. Yung normal na pattern na nilala, na ganon. Tapos meron din kaming sulihiya, which is yan yung pinakang ngayon, sa market, yung sulihiya. Tapos yung iba yung mga normal weaving namin. So depende talaga sa client, pero yung yung design namin is ganito. Tapos if ever na magpapa-customize yung client namin, pwede po 'yun. Hindi naman po yun inaanay, no? Hindi siya. Hindi, kasi meron kaming 2 beses namin tinitreatment yan. Halimbawa, Sir Abner, kung halimbawa ako nakapag-purchase na, di ba? Paano yung pangangalaga ko naman, kasi kayo, di ba, tinitreat nyo, doon sa mga client nyo naman, ano naman yung pinapayo nyo para maintenance? May pinapayo kami sa mga client namin, lalo na sa mga natural materials talaga, na talagang in a long run, maalikabukan yan. So, kailangan nilang talagang linisin, i-blower nila yan, tapos every year, kailangan nilang i-varnish talaga. Babarnishan ulit. May varnish na pinapahid lang, di ba? Pwede na yun. Pero yung life niya talaga, pangmatagalan. Especially rattan, talagang pangmatagalan ang rattan. May nakikita tayo, yung mga pan-display, wall display. Yan, mga wall decor. Mga materialis niya? Raffia yung nakikita ninyong yun na ito naman yung Lotus pendant lights namin. One of our premium pendant lights. Yung sofa namin, Sulihiya. And then yung aming pinya na kami nanalo noong nakaraang yung Pinyasan Festival sa Daet Camarines Norte. So may mga desk lamp. Pinya, no? Ito yan. Oo nga. Ang gaganda naman po ng produkto natin. At tayo po ba'y natulungan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno? Malaking tulong sa amin ng DTI. Sila talaga ang sumusuporta sa amin ever since na nagtayo ako ng negosyo. Yung kanilang mga programa, yung kanilang mga especially yung mga financing sa pamagitan ng SB Corp, ayan. So sila yung may mga ganong programa sa mga MSME. At the same time, gusto ko na rin i-flex yung Bayan Academy and BPI Foundation na kung saan sila din yung isa sa may ambag sa pagkakaroon ng success ng Kapalong Handicraft. Nakapag-export na po ba si Kapalong Handicrafts? Yes, nag-start kami ng export noong 2023, which is last year. Last year lang? Oo, last year lang. So, meron kaming napadala na sa US, Australia, Middle East, sa Asian countries like Hong Kong, and then Taiwan meron na din. Ano po yung specific products na nakakalabas ng basically,
Ang lumalabas talaga is mga home decor. Home decors. Ano, Home decor ano po talaga. to? Mga kababayan din natin or mga foreigner? Mga kababayan din natin. Yung iba, may lahi na. Meron ang parang half American, half Pinoy. So, Phil-Am. Phil-Am. Na tumatangkilik din sa mga gawa na. Oo, tumatangkilik din sa gawang Pinoy, gawang Kapalong. Personal friends po ba natin to? Kapamilya o talagang customer? Iba, Customer kumbaga, talaga. iba Wow. Oo. Ang gumagawa rin kayo ng mga dining set, ganyan. Yes, gumagawa din kami ng dining sets. Meron kami mga design talaga, pero basically, kapag hindi na nagustuhan yung design namin, so, nagtatanong yan sa amin, marunong ba, nagko-customize ba kayo? Yan. Yes po, open po kami for customization ng products. Any laki, any liit, kayang-kaya. Kayang-kaya. Ilang seater, yan, Oo. di ba? Pinakamalaki namin nagawa is 12 seaters. Saan po Mahaba na pinadala yan. yun? Part lang ng Camarines Norte. Buti nga't medyo malapit lang eh. Kasi yung travel kasi no, yung transportation cost, medyo malaki kasi talagang mahaba at malaki. Pero paano May po kayo, sige. sige po. Paano po kayo nakikilala sa ibang bansa? Ano po bang mga diskarte para? Through posting lang kami talaga sa Posting lang. Facebook page. Minsan may referral ng existing clients. So dito ka Ano bumili. po ba in a simplest form na may papaliwanag natin? Paano kayo makukonta? Kasi minsan, di ba, yung time, kasi umaga doon, gabi dito. So paano po yung sistema? Time difference. Alam mo sa pag ikaw yung negosyante, kahit anong oras pwede ka naman Ano yun, mag-reply nakikita yun kasi eh. very flexible. Sabay ka lang, may Oo, nag-pop. basta may internet connection ka, mag-PM lang po kayo sa page. Ayan, so ako po yung personal na talaga nagre-reply doon, tsaka yung isa kong kasamahan. May mga ano rin po. So dalawa baka- lang kayo? Dalawa lang kami naka-focus doon sa page. Wala naman pong nakakaligta ang replyan. Wala naman. Wala na miss out. Oo. Anyway, meron po ba kayong mga, kasi syempre, mga laundry, di ba? Basket. Kaya meron din kami, actually meron kaming bagong design ng laundry basket. Na-post ko na yun sa Facebook page namin na one of a kind. Na kami lang yung meron talaga. Kasi basically, ang mga laundry baskets is made of rattan. Sabi ko, dahil ito ay rampant na sa merkado at masyado nang madami yan, so baguhin natin yung games. So gumawa kami ng ganitong style of weaving na laundry basket. So may mga design yan. Malaki talaga siya. Kung di ako nagkakamali, nasa 20 inches diameter tapos nasa 24 inches May naman yung takip. height. May takip. So makikita nyo po yan actual sa aming showroom sa Kapalonga. And kung gusto nyo magkaroon kayo ng idea, pwede nyo pong bisitahin yung Facebook page namin. Pang resort talaga yung mga center table. Meron din kami yan. So meron kaming, yung aming premium na center table is made of wood, metal, and rattan. Kumbaga may combination. Combination siya. So para hindi siya magaya. Okay. Tama naman yun. Discarded. Paano po kapag pag hindi sila makakadaan sa inyong bayan, at meron po ba kayong mga ginagawang bazaars dito sa Metro Manila? Sa ngayon, hindi kami makafocus sa bazaar. Kasi unang-una, dahil nga medyo malalaki yung items namin, hindi kami nakasali sa mga bazaar. Even though pinipilit kami ng DTI na join. The thing is yung logistic. Pero sabi ko nga, we are planning na by 2025, kailangan na namin i-pursue talaga yung pagbabazar namin para makilala yung brand namin, tsaka makilala yung gawang Kapalong. Yes. Since sabi mo nga, Abner, na kumbaga nahirapan kayo dahil sa layo, 'di ba? Camarines Norte sa pagpunta dito. Ano naman yung since doon naman sa bayan niyo, ano yung naitulong sa inyo ng Camarines Norte LGU? Mismong actually sumusuporta naman ng LGU. Syempre hindi mo sa finances. Pero nakasupport naman sila. Meron po bang pag pumunta sa mga barangay, ganun, may mga produkto ninyo? Ganun po bang suporta o? Hindi. Talagang support lang, ganun. Ay, support lang. Yes, sinusupport namin kayo. Support lang. Mahalaga kasi yung suporta pag galing na mismo sa inyong lokal. Pero ang talagang pinagpapasalamat ko ay yung syempre yung negosyo center Kapalonga, which is syempre DTI. Lalo sa DTI Provincial ng Camarines Norte, sila talaga yung fully supported sa amin. Kasi kami lang sa bayan namin yung mga
non-food business. Kami lang talaga. Kayo lang talaga. Kami lang talaga. Kasi ang gusto ko na rin share sa mga viewers natin na ang pag-handicraft kasi sa aming bayan, lalo sa aming probinsya, noong early 2000s is talagang dying trade na siya. So wala na talaga totally. Binuhay ko na lang muli ito para syempre alam mo yun, makilala ang aming bayan, maipagmalaki yung gawang kapalong, syempre. Opo. Namatay po ba yung industriya kasi wala nang gumagawa o talagang wala kasing tumatangkilik from labas ng bayan? Wala na rin tumatangkilik. Sa kapalong po ba, ano ba yung talagang hanap buhay ng mga tao pinakahanap buhay? Ang pinakang pangunahing hanap buhay ng mga taga-Kapalonga ay ang pangingisda at pagsasaka. Kasi kami ay nasa coastal area, so kami yung pinakang nasa harap ng Pacific Ocean. So, yung pangingisda. Pangalawa, dahil marami kaming mga kapatagan at kabundukan, so pagkukopra at pagpapalay o pagdadanaw yung pinakang hanap buhay. So, talagang iba yung nakikita nilang negosyo. Kaiba dito sa kaya nga sabi ko nga parang ang lungkot isipin, nandyan na yung hanap buhay. Bakit hindi nyo pa gawin? Grab yung opportunity. Kasi ang dami, even kailangan namin ng mga magsasaka na kumukuha ng materyales. So yun, at that way, siguro nakakatulong kami sa mga magsasaka. Yes. Kaya lang, dahil nga kinamulatan sa bayan namin ang ganong hanap buhay, parang hindi nila nakikita na ang paggawa ng handicraft o pagmamateryales ng ganitong uri na materyales sa amin ay hindi sustainable at hindi malaki ang kitaan. Which is kabaligtaran. Andito po ang hanap buhay. Sana ito, mas malaki po ang kinikita ng mga gumagawa ng handicraft kesa kumpara doon sa mga nangingisda, nagsasaka. So, hindi ko naman inaalis sa kanila yung karapatan nila na magtrabaho sa bundok at sa bukid at sa pangingisda. Pero, binibigyan ko po sila ng choice na itry nyo po yung paggawa or pagkuha ng materyales. Kasi talagang very sustainable ito, tsaka malaki yung kita. Naghahanap pa po ba kayo ng mga manggagawa ngayon? Oo, kasi kinukulang pa kami. Kinukulang pa talaga kami. Since naghahanap ka, Sir Abner, ng mga manggagawa, di ba, minsan kasi, di ba, katulad niya, Camarines Norte, dinadalaw tayo ng mga bagyo, di ba? So, hindi, yung mga mangisda natin, kapag may bagyo, so, bahay lang, di ba? Walang kita. At least, kung meron silang sideline, di ba, gagawa sila ng ganito, may alternative silang livelihood. Oo, totoo. Especially, yun naman talaga ang pinakang focus sa pag-handicraft, yung livelihood. Oo, paano yung extra po, income. Paano nga po pala, at pwede na nating ikwento yung pag-usbong ng Another Resort para magkaroon sila ng inspirasyon. So, doon na tayo sa Tinagong Beach Resort. So, okay na yon. Siguro doon sa doon pa rin po ba ginagawa sa Tinagong Beach Resort? Hindi na siya. So, nung panahon, doon sa Tinagong Beach Resort, so, naging okay naman, naging blockbuster ang Tinagong Beach Resort. So, nakilala ang buong bayan namin. Nakilala na yon kahit Tinago. Tinago. Tapos yung resort, ng business name ng resort, nakilala din yon. So, yun nga lang, dahil nga sa tagumpay na yon, so, hindi natin maiwasan yung mga sinasabing inggit, ayan. So, doon na nag-start yung pagbulusok ulit sa So, yun, hindi ko alam kung kailangan ikwento ko. Struggle pero, po yung talaga siya. So, even sariling family, parang dinadown ka. Di-despise ka. That's the hardest part. That's the hardest part. Kasi, alam mo, yung pinakang goal mo lang naman talaga is tumulong. Yung, alam mo yun, mapayabong ang negosyo, makilala ang bayan, makilala ang family, ang business. So, yun, ang nangyari is, may mga something na nangyari na hindi man natin gusto, pero nangyari. Okay. Sa panahon na yon na talagang dumadaan ka sa pagsubok, ano naman yung, kumbaga, nag-inspired sa'yo na, ay hindi, babangon ako, di ba? Tutuloy ko to. Ang gusto ko talaga is magnegosyo. Yun talaga yung passion ko Kumbaga yun talaga yung parang goal ko, na gusto ko magnegosyo. So, ando na tayo, bumagsak ako, tapos napagdesisyonan ng family na hatiin na yung lupa. Hatiin na yung lupa, yung mismong resort, para maihiwalay lang yung
parte ng aking father. So, hinati na siya. At doon umusbong yung Cuesta del Marca Resort. Okay. So, doon na Cuesta del Marca Resort. So, naihiwalay na yung Tinagong Beach Resort. Ulitin and po na Cuesta. Magkaano yan? So, kung hinati, Magkatabi. Okay. Oo, magkatabi siya. Ayun, same concept. Kasi, kumbaga, yung mga giant bird's nest, andun pa din. Kasi idea mo yun. Andun pa din. Kaya lang, the thing is, hinati na nga, iniba ko yung pangalan. Cuesta, ano po? Cuesta. Cuesta. Para siyang Cuesta is parang slope area. Kasi talagang slope area. Tapos yung Del is hango sa pangalan ng aking father, Delphine. And then yung Marca is yung aking middle initial, which is surname ng aking mother. Cuesta del Marca. Okay. Tapos, nung una, nagtayo kami, inilipat namin yung mga cottages, yung mga giant bird's nest, nilipat namin doon sa area namin. Tapos, nagtayo kami ng mini bar, medyo maliit na lutuan para ma-accommodate din yung mga tourists na pupunta na para at least may makainan sila. Nag-offer kami doon ng mga halo-halo, mga smoothies, mga silogs, syempre yung mga seafoods, hindi mawawala yan kasi nasa tabing dagat kami. Tapos, nung nag-open na ulit kami, so okay naman na siya, maganda yung pasok. Medyo maganda yung ating yung ating negosyo ng panahon na yun. Noong October 29, 2021, ito yung araw na hindi ko makakalimutan sa buhay ko kasi hindi ko siya ine-expect na mangyayari sa akin. Ako yung ito yung nasunugan ako ng resort? Nasunugan ako ng resort. Buong resort ba yan? Yung pong yung tinayo naming mini bar. Kasi okay. nandun lahat yung assets namin, yung mga plates, yung as in lahat, even the documents nasunog. So parang ang nangyari, ang nakuha ko lang yung aking bag, yung aking body bag, na nandun yung aking, syempre yung ATM, yung aking passbook, and yung mga personal things. Pero lahat, yung mga gadgets, wala, sunog talaga. Totally wash out. Naabo. So, yun yung pinakang sa akin. Sabi ko, panibagong naman to sa akin. Parang pagsubok. Sabi ko, kailangan ipakita sa tao na malakas ako. Sabi ko, kailangan bumangon ako. Kasi kung ako'y tutunga nga lang dito at magbumukmok, ay walang mangyayari sa akin. At saka ilan ang tauhan mo noong time na yon? Maasa rin sa... Madami. Kasi merong naka-direct na 5, may na-direct talaga na 5. Tapos yung mga weavers naman, nasa kanila dalang bahay. Pero yung weavers, continuous naman yun. Yun yung gawa. Oo. Meron din mga items na nasunog sa Kapalong Handicraft na mga items na halos ang dami talaga nasunog. Paano po ba nasunog? Like base sa investigasyon. Gawa daw sa yung wire. yung sa wire. Faulty wire. Tapos medyo dahil light materials yon, made of anahaw yung bubong namin. Mabilis. So mabilis. Tsaka mabilis din masunog tong mga materials. So ayun, nag-start yung sunog sa taas. Tapos hanggang pababa, tupok lahat. Wala namang nasaktan. Yun ang mahalaga. Siyempre, yung pet ko nasaktan. Kasi makipusa ako. Kasi lucky charm ko yung mga cats. So yun, nasunog yung isa kong cat. Ano ba yun? Sorry naman. Paano po tayo nakabangon after that? So, imagine yung aking savings nung panahon na yun. Kasi hindi ako masyado nagse-savings talaga. Kasi gusto ko yung pera ko, umiikot, i-reinvest ulit sa negosyo para lumaki ng lumaki. Kasi kung iipitin mo yan sa bangko, iipitin mo yung sarili mo. Magkano lang ang tubo nun? Diba? Oo. So, wala. Hindi yan lalaki. Kailangan i-reinvest mo ulit. Papaikutin yung pera. So, ang pera ko on that time is 20,000. Nung panahon na yon. Kasi after the sunog na yon. Yes. So, sabi ko, paano ko ito mapagkakasya? Papanipula ulit. So, nandyan tayo yung mga tulong ng mga friends, ng mga college classmates, ng mga other relatives, tumulong din sila when it comes to finances. Tapos, syempre, kailangan na talaga yung pangungutang. So, nangutang ako. So, si resort natin ngayon, inyo pa rin siya alone. Yes. Talagang hindi kayo manap ng partner or anything para ma-build. Nangutang tayo. So, nakapagpagawa na kami noon ng malaking kitchen, mas malaki compared sa nauna, at isang reception hall.
Parang mas maganda pa. Mas gumanda, yung design, talaga sabi ko, kailangan maging inspired ito sa mga produkto ng Kapalong. So, makikita nyo sa Facebook page namin yung style ng aming reception hall. Nakabangon po tayo within that year. 2021 yun. So, 2022 na. Nagbukas kami ng January. Yung bang resort na yan, may na siya pag sa mga mag-overnight? Yes, meron na yan. Nagtayo na rin kami ng rooms noon. Oo. Ilan po yung kayang i-accommodate? Yung rooms, kaya mag-accommodate ng 8. 8? Pero isa lang yung rooms namin ng panahon na yun muna. Ngayon? Ngayon, 3 na. So, yung rooms na yun, hindi siya hindi siya nadamay dun sa... Nadamay po yun. Damay din yun. Ay, damay din. Yung isa na yun, nadamay pa? Ay, nung panahon na yun, wala pa yun. Wala. Kasi lang talaga yun talagang... Parang day lang. Oo, talagang lang siya, pupunta yung mga tourists, tapos kakain sila, picture-picture, ligo-ligo, gano'n, tapos alis na ulit. Pero pwede mo sila mag-camping doon. Pwede mo sila mag-camping doon. Pwede. Pero yun nga lang, talagang kulang pa sa amenities. Minsan, kapag meron pong mga nag-i-stay sa hotel, lagi silang tumatawag ng mga help, diba? Ilan po yung mga nag-a-assist naman natin na attendants? Madami. Meron kaming 5. Oo. Naka-permanenta sila doon na kailangan silang gumagawa, silang mag-aano. Tapos bukod yung nagluluto. Nag-hire ka na rin ng tagaluto na chef. Tagaluto, oo. So, minsan pag maraming customer, pati ako naging chef na rin At least. Hands-on. Sino nag-isip ng ng mga menu dun sa ako na resort? Din. Sabi ko gusto ko talagang yung concept Pinoy na Pinoy. So tilapia, may ganon. Ay, hindi sa amin abundant ng tilapia. Talagang kami seafoods talaga kami. Yang sugpo, yang alimango, yang mga pusit, yan, mga yan ino-offer namin. Tapos syempre di mawala Bicol Express. Ayun. Kasi basta may mga gata kasi syempre at saka maanghang. Maanghang. Ano po ba landmark ng ating hotel? Ay, yung parang madaling hindi ko masabi kung may landmark yun, pero kung makikita nyo sa Waze or sa Google Map, search nyo lang Cuesta del Marca Resort, andun na makikita nyo na din. Yung operating po natin days, Monday to Sunday? Oo. Monday to Sunday. 24 hours. Kaya open yan. Open na open. Ayan. Paano naman po, kung halimbawa babalik tayo dito sa mga handicrafts, paano naman po kung may malaking mga bulk orders po, paano ang sistema natin? Ayan. Bago ko sagutin yan, madam, ikwento ko muna yung naputol nating kwento kasi i-relate ko yan dun Sige. So, nag-open na nga kami ng January 2022. So, okay naman. May mga nag-events na rin kasi kami noon kasi dati wala. May mga kasal, debut, mga weddings. Ilang capacity noon? 80 packs yung capacity noon. Marami na yun. Tapos meron pang open area dun sa taas which is yung overlooking namin. So, yun yung pinakamagandang spot ng resort. So, kaya mag-accommodate ng mga hundreds. Siyempre, kung gusto ng medyo komportable dun sa loob ng reception. Ayan. Pero dun sa kabuuan, maraming pwedeng i-accommodate. Open, po yan? Open siya. Open Tapos, space. so okay naman nung January, tapos, kaya lang, pagdating ng middle ng taon, 2022, dun nagkaroon ng biglaang pagtaas ng bilihin at pagtaas ng gasolina. Inflation. So, biglang hina kami noon. So, sabi ko, anong gagawin ko? May mga bayarin. Siyempre, may niloan na ko noon May mga kailangan kong bayadan yun. Naka-fix yun. Kailangan yun. Sabi ko, hindi ko nakikita yung aking negosyong Kapalong Handicrafts. Na yun, from 2020, nag-ooperate. Na talagang hindi yun napuputol sa mga orders. Nagplan na nga ako na magtrabaho. Sabi, gusto ko na magtrabaho ulit. Kasi pinanghihinaan na ako. Bibitawan mo na yung negosyo mo. Oo. Pero dahil sa kasama ko, sabi niya, ba't natin i-focus yung ating Kapalong Handicraft? Ano pong name ni kasama? Si Marvin Borburan, yung secretary ko. Ayan. Say hi! Salamat kay Marvin. So, parang since pinanghihinaan ka, kinailangan mo ng tulong. Sabi ko, meron nga pala akong isang negosyo pa. Tapos, doon na kami nag-start ng pagpaplano. Plano. Nag-develop, redesign, re-engineered, lahat inayos namin yung sistema. At ang pinakaunang client namin noong panahon na yon, si Dole.
Department of Labor and Employment. At ano naman yung in-order? Ang tupad. Tupad. So, nung panahon na yon, yung mga sombrero. Salakot. Oo. Mga sombrero, mga buri hats. So, yung ginagamit nila na parang sangga sa init. Sangga sa init. And nakapag-bid kami no ng 35,000 pieces. Which is worth... Saan naman gagamitin ng Dolly yung... Sa tupad. Sa tupad. Para doon sa mga... Nagwawalis. Naglilinis. Mainit kasi, di ba, sa kalsada. So, nakakuha kami ng client no na order niya is 35,000 pieces. Which is more than, kulang-kulang 1 million. Ayan. So, yan. Yan yung pinakaunang project namin. Yan yung talagang tinarabaho namin. Salamat sa Dole. Salamat sa Dole. Tumupad ng Kailan to? Kailan to? Noong 2022. July kasi yon, nakuha namin ang project ng August. Ng 2022 pa rin. Oo. So, yan. Ay, yung events namin. Secretary, ano pa nan? Si... Bienvenido? Ay, hindi. Hindi ko tanda. 2022. Nagwasa ba? Ay, hindi. Si Sec Benny. Sec Benny na, no? Bienvenido Nagwasma. Kasi sinundan si Secretary Bello, di ba? Bello. Okay. Okay, salamat. Anyway, salamat sa Dole. Tumupad kayo. So, yung naging client namin hanggang sa namin, binuhay namin yung aming Facebook page, post kami ng mga bagong products. So, ayun, doon na nag-start hanggang sa ngayon. Tuloy-tuloy yung orders namin. Orders ng mga client namin around the world o even around the Philippines. Yes. So, ito yung showroom namin. Oo. Lalong gumanda talaga. Like, at least nasa direction pa rin. Tamang direction tayo. At bumangon. Ang mga napulot na inspirasyon, nino ba yan? Ang mga comments, mabasa muna natin kay Andres Bonifacio Jr. Yes! Good morning, Miss Jo and Miss Joanna! Galing kay Erlinda Bachiller, Julio Luna, Jejo San, Papa Idol Warley, Redmond Pangapalmea, Jessica Joy Lagera, Lenny Sambolot, Flordelin Odiver, Jenny Cleopas Rain Primero, Romel Ofeyanga, Job Jane Pulgar Hernandez, and Sherian Goles. Sabi ni Cherry Chavez, bagong kaalaman mula sa mga negosyante ang aming matututunan. Nanonood din si Master Hans Kua na bumabati sa atin ng good morning to all. Sabi naman ni Cherry Cortan watching from Camarines Sur, ganda ng mga furniture, love it. Gisela Calderon, good morning po, watching from Antipolo Rizal. Sabi naman ni Irene Cervantes, wow, healthy juice. Bagay na bagay sa mga kid, lalo na ngayong malamig ang panahon. Ana Dison, maganda po yan sa loob ng bahay. Magkano po kaya ang puhunan yan? Mainam po yang mga handicraft na gawang Pinoy. Tristan Gulay, good morning girls. Ang gaganda ng mga pangdekorasyon. Girly Castro, wow, kagaganda ng mga gawa. Jennifer Abanto, wow, gaganda po ng handicrafts ninyo at matibay po yan. Watching from Camarines Sur. Priscilla Aguilar, export quality ang mga ganyan at talagang patok sa mga foreigners. Ayan. Regine Olga, napakagaling naman ng guest. Ang bata pa, negosyante na at ang daming mga award. Ali Top, wow, ang galing talaga ng Pinoy. Very unique at talaga namang abot kaya. Ang presyo talagang matibay kapag sariling atin. Jeline Cleopas, ang galing ng mga Pinoy negosyantes. Malaki rin ang naitutulong nila sa ating bansa. Kaya suportahan natin ang gawang Pinoy gaya ng Kapalong Handicraft. Ayan ang ating mga komento this Friday morning. Back to Studio 2, Miss Joanna and Miss Jo. Sige, may continuation tayo. May continuation pa. Tapos, nag-isip ako ng paraan para mas mapalaki pa, mag-expand pa. Yeah. So, by 2023, early 2023, nag-release kami, nag-add kami ng isang panibagong product line, which are furniture. Furniture. So maraming umorder niyan from Calabarzon and Metro Manila. So yan, dire-diretso yan. Tapos, yung tanong mo ma'am sa akin kanina, kung paano yung bulk orders. Ang pinakang objective kasi namin sa Kapalong Handicraft is we are not talaga na hindi kami gumagawa ng mass-produced items. Why? Because ayaw namin maging normal or maging regular yung ganong design sa merkado.
Pangalawa, bumababa ang value. Pangatlo, dahil nakafocus kami sa mga unique designs namin, kapag naibenta namin kasi siya ng medyo mahal sa merkado, yun ay sumasalamin or nibibigay din namin yun sa mga manggagawa namin na mas mataas. So, ang pinakang goal kasi ng Kapalong talaga is mabigyan ng trabaho at mabuhay muli ang industriya ng handicraft sa aming bayan. So, ini-encourage ko sila na gumawa ng handicraft, alam mo yun, para, syempre, makilala. At pangalawa, para ganahan yan, kailangan, medyo, above minimum yung labor niyan sa paggawa ng handicraft. Dapat naalagaan. Oo. Kasi hindi naman yan gagawa, especially dun sa mga small items, kung 5 pesos lang ang labor niyan. Oo. Kaya sabi ko, hahanap at gagawa ako ng paraan na kailangan magbenta tayo sa merkado ng unique at tayo lang ang meron ito. Kasi, di ba, kasi pagka-handicrafts, andyan, katulad ngayon, yung mga pang-giveaways, di ba, yung mga basket, yung mga paano kung merong umorder na napakarami talaga? Oo. Meron yan umorder sa amin. Kaya lang sinasabi ko dun sa client, ito lang po yung kaya namin gawin. May limitation lang. Tsaka, hindi ako nagko-commit doon sa client na matatapos po yan ng ganitong araw. Kasi, syempre, dahil limited yung aming tauhan, kasi kakaunti pa lang kami. So, hindi namin talaga kaya na tapusin yan on time. Especially kung may deadline. Hindi. Not unless yung deadline nila is talagang kaya. Ahead pa doon sa At medyo malayo pa. Sige, lalaban namin yan. Ano po ba yung limit natin sa numbers, if ever? Simple, maliit na baskets? Sa maliit na tapos baskets. nasa 1 week lang yung kailangan. Okay lang. Kung halimbawa isang peraso lang, not bad, pwede na yon. Pero kung ang lead time namin for handicrafts is 2 weeks. 2 weeks. For furniture, basically, ang lead time talaga namin is 3 months. 3 months. Kasi hindi namin talaga siya nirarush. Kasi kapag nirush yan, baka yung quality. Magsasuffer. Proven na yan. Kasi one time, nirush kami ng client. Pero in-inform namin siya na ganito ang mangyayari po sa furniture ninyo kung yan i-rush ninyo. So, nag-insist siya na gawin na. So, ayun, nag-suffer yung quality. So, may back job naman. Bumalik sa amin yung items, ni-repair, so additional cost. Ayun. So, doon sa ganong scenario, sa ganong pagkakataon, natuto kami. Yes. So, gumawa kami ng contract. So, lahat ng furniture orders after the invoice contract. So, magpipirmahan kami kung para transparency na din. Tsaka alam mo, may pinanghahawakan ka. Ang dami mong natutunang lessons from your pagsuboks. Pagsuboks? Mga pagsubok. Pero daanan mo na natin, nahulaan mo ang kapital ko. Siyempre, andyan pa rin, Andres Bonifacio Jr. Yes, ang ating lucky caller ay manggagaling from Antipolo, Rizal, Jacela Calderon. Magandang umaga sa iyo, Jacela. Magandang umaga po. Ayan, Jacela, hulaan mo na kung magkano ang kapital na ginamit nila sir sa pagsisimula ng kanilang Kapalong handicraft. 2,000 pesos. 2,000 pesos! Makuha mo kaya ang 3,200 pesos? Joanna, itanong mo na. Wow! Baka naman, baka. Ayan, Sir Abner, magkano po ang paunang kapital? Ang kauna-unang kapital namin noong 2020 is 2,000 pesos. Ayan! Congratulations sa'yo! Ang pangalan mo yan? Jacela Calderon from Antipolo, Rizal. Hintayin mo ang tawag ng ating mga social ni Attorney Love Arienza at ni Kuya Louie para makuha mo ang iyong papremyo. Ayan, back to Studio 2, Mama Jo and
Binibining Joanna. Wow! Ayan, congratulations muna kay Gisela Calderon ng Antipolo, Rizal. Nakikinig si Ang galing, Gisela. no? Nahulaan talaga niya. Oo. Sir Abner, bakit po 2,000 pesos? Nag-start kami sa maliit muna. Tulad ng na-mention ko before, nag-start kami doon sa 20 pieces na basket. Yes. Na yun ang kapital noon is 2,000 pesos. Tapos noon, syempre, nagkaroon ng ng plantitos and plantitas. So, inikot lang namin Pero yung 2,000 na yun, yung basket. Saka palong. Magkano, kasi noon pa naman yun eh, magkano naging nun? Kita, yung 20 pieces. Kita is 4,000. So, dumoble. Nagdoble. Tapos naging planters basket. Nag-invest talaga kami doon sa planters basket kasi yun talagang hanapin ng tao. Ilan yung production ng planters basket nung mga panahon na yun? Tig 10. Tig 10. Bawat sizes. Tapos meron din kami in-offer noon ng bread baskets na square na perfect talaga siya sa mga resort Tasty. na mga tinapay, mga ganun. So, yun. Ayan. So, ang galing naman ni Gisela Calderon, 2,000 pesos ang hula niya. Balik tayo sa 200. Oo nga. Oo. Sa Monday, 200 Sa Monday, na lang. 200. Pero at least meron po merong nakakuha ngayon, 3,200 pesos. Pinakamahalagang payo, sir, para sa mga gusto ring magtagumpay sa negosyo. Ang may papayo ko dun sa mga gustong magnegosyo, hindi naman natin kailangan ng malaking kapital sa pagninegosyo eh. Kung sa tingin mo yun yung talagang passion mo, kung gusto mong tumulong sa iyong community, magbigay ng trabaho, kung ano yung pinakang core na nasa iyo, yun muna ang sundin mo. Saka na yan, to follow na lang yung mga benefits, yung mga sales, yung malaking kita, saka na yan. Parang nagiging fruit na lang yun eh. Yung sa Tapos pangalawa, yung honesty dun sa mga clients. Yun ang pinakang importante. At yung pangatlo, yung kailangan medyo marunong ka din sa financial literacy, sa mga finances, kung paano maghawak ng pera, mag-budget ng pera. At yung pang-apat is yung passion. Passion and dedication. Physical store, may in the future. Ayan. For physical store, yung pinakang showroom po namin is sa Barangay Kamagsaan, Kapalonga, Camarines Norte. And then, meron din kami mga online platforms tulad ng TikTok, Shopee, and Lazada. So, search nyo lang po yung aming name, Kapalong Handicraft Manufacturing. And for dun sa mga pets tulad ng ganito is Binky Bags sa Shopee and Lazada. And then, meron din po kaming sub-brand, yung Iron Land, which is handled by Mr. Marvin Borboran, na kung saan doon yung mga small items namin. So, ayoko ma-spoil doon sa mga clients namin, pero yung mga furniture, yung mga malaking items namin, maaari nyo na po yung bilhin sooner sa aming shop, sa Shoppedia. So, we are working on that. So ngayong possible, pwede na yan gawin, na pwede na po kayong umorder sa kanila by January kasi inaayos na po namin yung sistema, yung mga documents and everything dun sa Shoppedia. And then, the thing is, pinakamaganda doon is lahat ng items na makikita mo sa Shoppedia is gawang Pinoy. Gawang Pinoy. And even the furnitures, mga home decor namin, pwede nyo na po yung mabili doon. Cash on delivery. COD. Yeah, COD. Maganda yun, Maganda yun. And for physical store here in Manila, we are planning on 2026 pa. Pero hopefully, nagipag-tie up kami kay, hindi ko alam, yung Tatak SE or Tatak SE by Sir Barry na magdi-display kami sa Glorieta Mall and Trinoma. Lahat ng small items namin, especially for decorative lightings, mga stand lamp, wall decor, wall lamp, yan. So, magdi-display kami doon. Possible, makita nyo po yan by next year sa mga piling tindahan po ng Tatak SE dyan sa Trinoma and Glorieta. Alam ko meron pa silang other store here in Metro Manila, hindi lang familiar. Basta magiging available soon. Magiging available siya dito sa Metro sa Manila. NCR. Oo, sa NCR. Kasi halos lahat nag-i-inquire sa amin sa aming Facebook page is from Metro Manila. So, yung mga client po namin, pwede nyo na pong bumisita. So,
i-standby lang po at maging updated lang po kayo dun sa aming Facebook page. Kasi doon po kami talaga nag-updates at nagbibigay ng mga post para dun sa mga upcoming events and syempre milestone ng aming business. Kayo po ba'y bumiyahe from ano pa? Yes. Papunta dito. Ilang oras po ba ang biyahe? Actually, ilan yung oras ng biyahe natin? Parang 12 hours, no? Wow! Mas mahaba pa yung biyahe kaysa sa interview. Oo, 12 hours. Salamat po. Kasi, all the way from Camarines Norte. Ayan. Oo, naku, nakakatuwa naman. Kala ko nga dating kabit ng alas 8. Diyos ko, sabi ko to super traffic. Tapos, ang dami pang nangyari sa daan. Ayan, 12 na kami nakarating kagabi dito. So, ayun, okay naman. Maraming salamat po sa pagbanta. Ang layo. Oo. Pero kinailangan. Pero syempre, para mapakita natin, maibida natin yung gawa ng Kapalong Handicrafts. Totoo. Thank you po ulit. Thank you so much. Thank you po. Ayan. Baka may gusto po kayong batiin. Ayan, syempre, chance natin to. Binabati ko yung aking mga manggagawa, si Ate Elena na Bermeo, yung ating master weaver ng Kapalong Handicraft, yung ating welder na si Kuya Boy at Basto, at syempre yung mother and father ko dyan sa Kamagsaan, at yung team NC Kapalonga, hello, alam ko na nanood kayo. And then yung mga carpentera natin, sina Kuya Larry Mendoza, for sure mapapanood nila ito sooner. Tapos yung mga timusang natin dyan sa Kamagsaan. So, sila din yung mga manggagawa kasi natin. So, instead na sila yung magparachismisan, sabi ko nga, i-encourage ko sila na gumawa ng handicraft, which is good. Yes. Gumawa naman sila. So, nakatulong tayo dun sa mga kababaihan natin sa barangay Kamagsaan. Ayan. Sa ating distributor partner ng mga pet owners, mga pet lovers, tulad nito sa Binky Bags, Mr. Daniel Muñoz, kay Sir sa Shoppedia, I'm sure nanonood kayo. At kay Sir Mr. Marvin Borboran, ayan. Fully supported siya when it comes to mga events like this. So, sinasamahan niya talaga ako sa mga ganitong uri ng events. Yan. Sa DTI, especially DTI, Department of Trade and Industry, kay sa Provincial Director, Ma'am Christy Rivera, kay Sir Kevin Batalier. Ayan, Sir, ayan. Thank you so much po sa inyong lahat. Kay Ma'am Mariel, kasi siya yung nag-aasikaso sa mga trade fair. So, hindi lang talaga ako sumasama. hopefully ma'am, next year makasama na ako. Pero talaga this year, hindi namin kakayanin kasi may mga orders pa rin kaming ginagawa at tinatapos. Ayan. Kay ma'am, yung mga clients natin from Calabarzon, hindi ko tanda, pero yung pinakang tumatak sa akin, si Ma'am Melanie Blackwell from US. Siya yung aming client, big client namin. At syempre, dun sa mga potential clients, kung gusto nyo po ng mga furnitures, home decor na medyo unique at tingin nyo ipapasok sa inyong panlasa, sa inyong budget, pwedeng-pwede po kayong makipag-coordinate sa akin directly. Search nyo lang po yung Abner Marca Aller or dun sa aming Facebook page at Kapalong Handicraft, Home Decor and Furniture. Kasi ako rin po yung sasagot dun sa inyong questions na yun. At ako rin po yung mismong makakausap nyo dun. So, ayan. Ayan, maraming salamat po ulit sa pagbiyahe. At Philippine netizens, naway nakapaghatid kaalaman at inspirasyon ng kwentong hatid ng Kapalong Handicrafts, Home Decor and Furniture ni Mr. Abner Marca Aller. Next week, tuloy-tuloy po tayo sa pagpapakilala ng mga naiibang galing, talento at produkto ng lahing Pilipinong angat sa buong mundo. Ako pong muli si Joanna Lunang, inyong kabalitaan sa mga pinakabagong pwede ninyong pagkakitaan. Have a safe weekend, Barangay Radyo 1. At sa ngalan ng ating Daasenso sa Negosyo Authority, Congressman Butch Pichay, di kami titigil sa pagsuyod sa buong mundo ng mga kwentong kapupulutan nyo ng inspirasyon, tips at teknik sa pagninegosyo. Lagi nyo kami samahan, Lunes hanggang Biyernes, from 9 to 10:30 in the morning, exclusive sa DZME Radio TV. Dito, Pinoy ang angat. Dito, Pinoy ang sikat. Dahil tayong lahat ay Pro Pinoy! Pinoy!